Mas umiiyak ka na kaysa sumasaya. Baka toxic na yan. At kung hindi mo alam ang dapat mong gawin, baka tuluyan ka ng masira. Nasasaktan ka na pero nagmamahal ka pa rin. Paulit-ulit kang iniiwan pero umaasa ka pa rin. Normal ba to? Mahal mo ba talaga siya? O toxic na talaga ang relasyon nyo? Pag-uusapan natin. Pumiyok pa ako. Pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng topic na hindi masyadong napag-uusapan pero maraming pinagdadaanan. Ito ang toxic relationship. Kung napapaisip ka kung toxic na ba ang relasyon mo o baka may kakilala kang nasa gantong sitwasyon, panoorin mo to hanggang dulo. Promise, baka ito na ang magpapabago ng pananaw mo sa pagmamahal. Una sa lahat, ano nga ba ang toxic relationship? Ang toxic relationship ay isang uri ng relasyon na mas nakakasama sa mental, emotional at minsan pati physical na kalusugan mo. Imbis na maging masaya at kampante ka sa piling ng partner mo, lagi kang pagod, malungkot o naguguluhan. Lagi kang may takot o guilt at parang nawawala na ang self-worth mo. Importante na aware ka kapag toxic na ang relasyon mo. Kasi number 1, kalusugan mo ang nakasalalay. Number 2, self-respect at dignity mo ang unti-unting nawawala. Number 3, kapag hindi ka kumilos, paulit-ulit lang ang cycle ng pain. Hindi lang ito basta away-away. Toxic relationship can lead to depression, anxiety, self-harm, at worst, abuse. Mga karaniwang dahilan na nagpapatunay na toxic ang relasyon. Number 1, kontrolado ka na. Hindi ka na makagalaw ng hindi siya galit o seloso. Number 2, gaslighting. Laging ikaw ang mali kahit siya ang may pagkukulang. Number 3, walang respeto, pagmumura, pananakot o pagbabanta. Number 4, laging may emotional manipulation. Kung mahal mo ako, gagawin mo to. Mga ganun. Number 5, isolation. Pinapaluyo ka sa pamilya o kaibigan mo. Number 6, on and off na cycle. Palaging break at balikan pero walang pagbabago. Common question ng nasa toxic relationship. Paano kung mahal ko pa rin siya? Walang masama sa pagmamahal pero hindi lahat ng mahal natin ay dapat manatili sa buhay natin. Kung ikaw na lang ang nasasaktan, hindi yan tunay na pagmamahal. Nagbabago naman siya paminsan-minsan. Hindi ba pwedeng bigyan ng chance? Ang tunay na pagbabago ay hindi panandalian. Kung ilang ulit ka nang sinasaktan o niloloko at paulit-ulit niya lang ginagawa, baka hindi pagbabago yon. Baka cycle na ng panlilinlang. Paano kung takot akong iwan siya kasi baka wala nang magmahal sa akin? Fear is never a good reason to stay. May magmamahal sa'yo sa tamang paraan pero hindi mo yan makikita kung nakakulong ka sa maling relasyon. Alam mo, minsan tayo mismo ang nahihirapan tanggapin ang totoo. Kasi iniisip natin, sayang mga taon o kaya baka ako ang may problema pero sa totoo lang, hindi mo dapat pahirapan ang sarili mo para lang mapanatili ang relasyon. Ang natutunan ko at sana matutunan mo rin ay self-love is not selfish. Hindi mo kailangan manatili sa isang taong sinisira ka lang. Tandaan, ang pagmamahal ay dapat nagpapalakas, hindi nagpapahina. Dapat may respeto, hindi takot. Dapat masaya, hindi trauma. Sa totoo lang, dumaan din ako sa ganitong sitwasyon. Akala ko pagmamahal yung ginagawa niya pero unti-unti na pala akong nawawala sa sarili ko. Hindi ko nakilala kung sino ako kapag kasama ko siya pero noong nagdesisyon akong umalis, ang sakit sa simula pero ngayon mas buo na ako. Kaya ngayon nasa tamang tao na ako. Kaya kung nasa toxic relationship ka ngayon, ito ang mga dapat mong gawin. Maging honest sa sarili mo. Kausapin ang taong pinagkakatiwalaan mo. Lumayo ka kung kinakailangan.
Mag-seek ng professional help kung kailangan. At ito naman ang hindi mo dapat gawin, huwag mong i-blame ang sarili mo. Huwag kang maniwala agad sa pangakong magbabago ako. Huwag kang manatili dahil sa awa o guilt. Kaibigan, kung may isang bagay akong gustong itatak sa isip mo ngayon, eto yun. Hindi mo kailangan masaktan para mapatunayan mong mahal mo siya. Hindi mo kailangan manatili sa isang relasyon na unti-unting pinapatay ang saya mo. You deserve peace. You deserve love. You deserve better. Kung gusto mong may makausap o may gusto kang ikwento, open ang comment section para sa'yo. At kung may kaibigan kang nasa toxic relationship, i-share mo to sa kanya, ang video na to. Malay mo, ito ang maging simula ng bagong buhay niya. Huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe o mag-follow at i-turn ang notification para sa mas marami pang content na makakatulong sa puso mo. Ingat kayo and remember, choose yourself.